Hello, Coroellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. And ladies and gentlemen, my guest, the beautiful ever, Mama Sam Brusas. Kamusta Mama Sam ang iyong hapon for today? Of course, pagod ako galing tayo sa live natin. Siyempre, naloka ako. Tapos sumasakit palalamunan ko. So, yon. So, okay naman ako kasi siyempre para sa'yo, laban na laban ako dyan. Nagbonggang bo. Thank you so much, Mama Sam. You're welcome. So, basta ikaw, alam ko naman na mas kailangan mo to. Nakakaloka. Yes, kailangan ko talaga to ng bonggang-bongga. Kasi para maraming salamat. Pagpapagawa ng bahay ni Gaisel. So, painitin natin ang channel mo ng bonggang-bongga. Yes. Meron muna akong itatanong ng bonggang-bongga sa'yo bago tayo pumunta doon sa topic natin. Tapos gagawin mo naman doon, i-upload mo naman doon sa kabilang channel mo. Sige, go. Ano ba to, Gaisel? Tanong mo na. Hanggang kailan ka ba umaasa sa isang pag-ibig? Ba yan? Okay, so ako kasi mahaba talaga ang pasensya ko pagdating sa pag-ibig. Ako kasi may mga bagay kasi ako kapag ginusto ko yung isang bagay, gagawin ko talaga to ng bonggang-bongga. Hindi lang sa pag-ibig, sa lahat. Pag halimbawa, gusto ko ma-monetize yung channel ko, pagtatrabahuhan ko yan. So, sabi nga gano'n, kapag nag-effort ka talagang magbubunga yan ng maganda, di ba? So, lahat naman ng nagustuhan ko, nakuha ko naman sa pamamagitan ng effort ko talaga. So, syempre, hindi ako gi-give up. Hindi ako gumi-give up. Nilalaban ko talaga yan. Hindi ako kagandahan. Pero, kapag tinanong ko na yung tao na gugustuhan ko, parang hirap na hirap siya makatanggi sa akin dahil maganda ako. Ganon. Hindi ako basta-basta sumusuko sa isang bagay. So, gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya. Kasi syempre, doon na kailangan mong trabahuhin, mag-work hard. Hindi naman ako ang nagustuhan, ako ang nagkagusto. So, kailangan ilaban nyo. Alas din kita. Yes, ng bonggang-bongga. Bakit maaaring natutuwa ako sa kanya? So, para maging close kami, I had to do extra effort. So, ang mahirap kasi sa kanya, nung nagsisimula kaming maging close, parang ang hirap niyang maging close sa akin. Parang una, nandoon yung takot niya kasi foreigner yung si Sam eh. Pangalawa, nandoon na parang hindi niya alam kung paano niya ako kakausapin kasi straight siya. So, mga ganon. Yung paano siya didikit sa akin. Kasi challenge ang maging close sa kanya. Sobrang parang kailangan mo talaga ng extra effort. Ako kasi, the more na nilalayuan mo ko, the more na parang umiiwas ka sa akin, the more na mas lumalapit ako sa iyo ng bonggang-bongga. Ay, sana all. The more na parang na-challenge ako doon sa part na no. Parang ako kasi yung tipong tao na no. Kailangan makilala mo ko para malaman mo kung sino si Sam. Ganon. Kasi naniniwala naman ako na I have a good, talaga, yung quality ba nalaga ng pagkatang ako. So, yun. So, pag nalaman niya na yun, doon na siya mapapamahal sa akin ng bonggang-bongga. So, iba pala yung iniisip niya, gano'n. Hindi ako yung parang katulad mo, yung nagpipretend lang, yung gano'n. Hindi ako gano'n. Yung parang nagdadrama lang para sa reputasyon. No, wala akong gano'n. Yung kailangan magpakitang tao ka para sa reputasyon, walang gano'n. Ako kasi no, kailangan talaga makilala mo yung authenticity ng pagkatao ko. At yun ang mamahalin mo sa akin. Gano'n. Nakakaloka naman yung nagdadama sa reputasyon. Depende naman yun sa tao. Pero Mama Sam, hanggang kailan ka magtitiwala sa pangako ng isang taong minamahal mo? Ay, ibang usapan yan syempre. Kailangan malaman ko yung totoo, malaman ko yung lahat. Ayoko yung para puro pangako ka lang. Pag puro pangako ka, ako isang beses lang kasi na nangako ka sa akin. Bibigyan kita ng second chance pero hindi na talaga ako mag-hold doon. Parang, kasi kung mahal mo ko, ang pangako mo kasi tutuparin mo yun. At doon mo din malalaman kung mahal ka ng tao. Yes. Doon mo naman. Doon mo din matitest yun na parang ano ba ang pinangako neto. Halimbawa, katulad na lang sa amin dalawa ni No. Sino kasi noon yung nakilala ko yan, no? Parang iba kasi yan, yung parang
easy to go lucky, punta doon, punta dito, gimmick dito. Syempre natatakot ako kasi syempre ayoko ng ganon. Nasa tapos na akong ganong stage eh. Kumbaga parang naiintindihan ko siya pero wag kang sumama sa akin kasi magkaiba yung mundo natin, yung ganon. Pero kasi since na nangako siyang magbabago siya, eh talaga naman nakita ko naman yung transformation ng pagbabago niya because of his love. Ay, wow, sana all. Yes. Di ba mapapatunayan mo talaga yung mapapatunayan mo talaga na mahal ka ng isang tao nang dahil tinupad niya kahit man lang isa sa mga pangako niya. Totoo naman, at kahit ako noon nagkaroon ako ng ex, ay nako, sabi ko sa'yo, isang best ko to nahuli. As in talaga. Ato, yung sasagutin ko yung tanong mo kanina, ako mapagtiis akong tao sa abot ng aking makakaya. Pag mahal kita, titiisin ko yon, i-accept ko yung mga mali, basta makita ko lang yung pagbabago mo. Dumadating ako sa punto na na-fade off na ako, yung as in talagang ayoko na yung ganon. Ako na yung mismo nagsasabi sa sarili ko, itigil mo na yung kalokohan na yan. Kapag dumating ako sa punto na parang nawalan na ako ng pag-asa doon sa pangako mo or sa pag-asa na magbabago ka para sa akin. Yes. At sana may At mga... nawala na ako doon sa... Yung parang ako na mismo yung hindi naniniwala sa'yo. Di ba dapat kung sino man yung unang-unang maniniwala, di ba dapat ikaw? Pero dumating ka sa punto na parang hindi ka na naniniwala sa kanya. So yun yun. Kaya ayan, thank you so much, Mama Sam. Pero syempre, eto pa, ang malala pa doon, mas malala pa ako doon sa ine-expect mo. I mean, bukod doon kasi sa nasira na yung tiwala ko sa'yo, hindi kita pa-enterin talaga sa buhay ko. Dapat lang. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga second chance. Yung second time around. Oo. Kasi once na mag-desisyon ako, bago naman ako mag-desisyon, kumbaga, bago ko tumating doon sa punto na ayawan ko na yung tao, parang punong-puno ka na eh. Yung kumbaga parang binabalik-baliktad ko na yung sitwasyon na parang naghanap na ako ng question na parang hindi eh, wala talagang sagot eh. Ito talaga yung sagot. At kapag dumating na ako sa punto na ayoko na talaga. Kahit pa sabihin pa natin mas cute ka before. Kahit pa sabihin natin na mas mabait ka na ngayon. Hindi na. Di bali na lang. Kasi ako kasi yung tipong tao, mas interesado ako doon sa taong makikilala ko lang uli more than doon sa taong nakilala ko. Kilala mo na. Oo. Sa totoo lang, no? Kasi kahit nagbago ba siya, nandun pa rin yung tatak na ginawa niya sa iyo dahil sa mga pangako niya hindi natupad. Kaya yung mga ex ko dati, yung mga ex ko na parang, ay nako, sorry. Actually, lahat ng ex ko, humingi sila ng second time na parang, second chance na parang, magbalikan tayo, please, bigyan mo uli ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Ang sagot ko dun, sorry, mag-focus ka na lang sa makikilala mong tao. More than ibuhos mo yung panahon mo sa akin. Ay, ang ganda. Nakakainis. Kasi parang feeling ko kasi, deserve niyang maging happy. Deserve ko din maging happy. Deserve ko doon sa taong mas gusto ako, mas iingatan ako, mas mahal ako, more than doon sa parang naisip mo lang na mahal pala kita kasi nagkamali ka. Ayoko doon. So parang doon ka na lang sa bago na lolokohin mo, hindi mo naman kailangan magbago para sa akin eh. Kasi kung talagang mahal mo ko, gagawin mo yung from the beginning pa lang, makikita mo na kagad yung value ko. Yung pagkatao ko. Pero kasi doon sa ginagawa mo, huwag mo na sa akin ipilit yan. Kasi parang feeling ko, kaya mo lang ginagawa yan kasi na-realize mo lang. Dapat hintayin mo pa yung realization. Yes, na pwede namang magbago from time to time. Kapag nagmahal ka ng tao, pag nagmahal ka ng tao, you have to compose na yung sarili mo kung sino ka talaga as in a person. Hindi yung para kang lang nakikipaglaro dahil, oy, gusto ko to, oy, sige, kalandian ko kasi siya. Dapat yung dedication mo as a partner, yung pagmamahal mo, yun talagang pure yun, na wala kang kahit anong intention. Ako kasi, sa totoo lang, sa mga taong pumapasok sa buhay ko, nagkakaroon ako ng interest na parang makilala sila, malaman yung pagkatao nila. Ultimo nga yung kasingit-singitan nila, gusto ko maamoy eh.
Ay! So, yun. Kumbaga, parang nandoon ako sa mundong ganon. Pero, at unti-unti mo na, kaya wala akong expectation pag nakakakilala ako ng tao, wala ako yung blanco siya sa utak ko. Tapos kapag na-discover ko na ganito pala siya, ganito pala siya, doon na pumapasok yung disappointment. Pero ina-adjust ko pa rin naman yung sarili ko hanggang sa dumating na ako sa punto, hindi to para sa akin. Yun. So doon na ako gumigive up na parang bakit ka magsasayang ng effort kung wala ka namang benefit na makukuha. So sabi nila wag kang mag-expect doon sa taong nagbibigay sa iyo ng attention or yung parang feeling mo, halimbawa gusto mo siya pero hindi ka naman niya gusto, wag kang mag-expect ng return. Yeah. No, dapat mag-expect ka ng return kasi nag-e-effort ka na eh. Nag-i-invest ka, nag-i-invest ka ng emotion, nag-i-invest ka ng lahat. So mag-expect ka sa kanya ng return na kung paano niya masasatisfy yung expectation mo. Yes. Wow, may bago ako na ngayon may bago ako nalaman. O di ba pwede palang mag-expect din dan talaga na naman, totoo naman yun. Kung ano ba nagmamahal ka ng isang tao, mag-expect ka ng return. Kasi syempre, yun kumbaga parang doon mo malalaman na mahal ka nung taong yun. Hindi yung parang naghihintay ka ng surprising. Yung alam mo yung naghihintay ka ng surprise, regalo? Ano yun? Parang maghihintay na lang ako kailan mo ako maaalala. Halimbawa, nasasama ko kayo, parang sinabi niya, may lakad lang ako. Mag-expect ka na i-update ka niya. Ito, sasabihin niya sa'yo, hindi kasi ako yung ganitong tao eh. Ha? May mga ganyan akong nakapling doon na parang hindi ako ganitong tao, hindi ako ma-updated. Mag-solo ka talaga sa buhay mo, wag ako. Kasi gusto ko yung lagi ako ina-update, gusto ko yung lagi mo pinapaalam sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi kung hindi ka ganon, hindi ikaw yung taong hinahanap ko. Ayoko naman yung napapraning ako na parang umalis ka ng bahay ko tapos hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa'yo. Oo nga. Nararamdaman ko rin yan. Lalong-lalo na pag alam mo na hindi naman nagpaalam kung saan pumunta. Nararamdaman ko rin yan na napapraning ka, nakapag-isip ka ng masama kung ano nangyayari. Oo, kaya kailangan din talaga. Lalo na kung alam mo, bakla din yung kaano mo. Bakit? Ano bang ginagawa ng pusa kapag wala ang daga, di ba? So, hindi naman sa tamang paranoid ka, but reality show, oh my God, nakakaloka yun. So, ako kasi, para sa akin, respeto, umalis ka ng bahay, nagpaalam ka ng maayos, and then ipaalam mo sa akin kung nakarating ka na, ano ba ang nangyayari, hindi naman bawal. Kumbaga parang i-update mo naman ako. Hindi yung parang napraning na lang ako, iniwan mo na lang ako na napaparating na ako kung asan kaya to, nakarating kaya to, nakaano kaya to, tapos niwala ka ni o tapos bigla kang pag may message nakabalik na ako, yung mga ganon. Parang nawala ka ng ilang, sabi ko sa'yo, Gaisel, dati may karelasyon akong ganyan. So, ang alam ko, kung ganyan, detong oras, na hindi man lang ako na message ng kahit man lang, pupunta muna ako sa deto. As in, talagang tinatawag ako, ring ring yung phone. Nakaka-100 missed call na ako, na hindi mo naramdaman na tumatawag ako. Tapos pag uwi mo, gusto mo hug and kiss, hindi, papatuloy kita ng telepono. Di ba? Hindi ko naman na-experience mong ganyan, nakakaloka. Oo, tapos sasabihin niya, nakamute kasi yung phone ko, kaya hindi ko narinig yung tawag ko. Ay, wow! Tapos alam mo, ganito na talaga yung mga rason ko dyan. Alam mo ba kung bakit siya mobile phone? Ganon. Oo. Kasi para ma-update ka. Yung alam mo yung anytime matatawagan ka, kaya nga siya mobile phone. Kaya nga siya nasa katawan mo. Di ba? So, yun ay nakusabi ko sa'yo. May mga ganong momento. So, ngayon, ang akin, yung mga explanation mo, kailangan bigyan mo ako ng magandang explanation dyan. Dahil hindi ako pinanganak kahapon. Ganon. I'm not born yesterday. Ganon ang mga drama ko. Di ba? Nakakaloka. Sana all. Lagi na lang si Mama Sam. Ito ang pabango para sa'yo. Mabaho ba ako para pasalubungan mo ako ng pabango? Ganon. Tapon ko yung pabango. Yung tinapon ko yung pabango, as sa sobrang lakas ng energy ko, sa galit ko, siya, pinabasag yung pabango. Ang bango-bango ng bahay namin ng isang buwan.
Grabe, nakakaloka. Ayan, thank you Ayoko so lang much. kasi ng sinungaling. Ayoko talaga ng sinungaling na tao. Ayoko yung maalibay. Ayoko, kasi alam mo sa totoo lang, kung wala Ang kang dami, ginagawa, wala ka ang namang dami naman. irarason eh. Oo. Kung wala kang ginagawang hindi na Masama. milagro, Mm. oo, wala kang walang dahilan para i-mute mo yung phone mo. Alam mo tatawag ako. Or kung naka-mute man siya, you have to check na, sandali lang, check ko muna baka may nagre-ring na sa 100 missed call, hindi mo naman lang naramdaman. Oh, i-vibrate mo yung phone mo, Oo. gano'n. Ano kayang ginagawa nila sa 100 missed call na yon? I don't know, buti nga nawala na ako dun sa tao. Ayan, ayan. Thank you so Actually, much, yung Mama nag-break Sam. kami, pinasalamat Oh, ko talaga sa Diyos na buti na lang wala na ako sa taong ganito. Actually, doon naman sa mga taong nakakahiwalay ko, Gaisel, lagi kong pinapasalamat talaga na parang buti na lang wala na ako sa ganito. Tapos alam mo kung ano yung strong na motivation ko sa sarili ko. Nako, Diyos ko, ikaw panghihinayangan ko, mas kawawa yung magiging bagong karelasyon mo sa sobrang kasinungalingan ng mga pinaggagawa mo. oo Ay, nga, no. kung alam lang Ah, Diyos nila, ko. may stress sila sa'yo ng bonggang-bongga. Pera na lang kung manloloko din siyang katulad mo. Ganon. Oo nga, no. Manloloko sa same feather, Same stick feather, together. same Ano? Ayan, maraming salamat, Mama Sam, sa iyong mga pagsagot sa yung katangunan ng bonggang-bongga. Kasi may mga na-experience ako sa mga panahon ngayon. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Hindi nyo kailangan magtiis sa isang tao kung alam niyo na hindi kayo komportable. Hindi kayo komportable Yes. matulog dahil sobrang kaiisip ninyo kung ano yung ginagawa niya. Hindi kayo Mm. komportable kasi lagi kayong nag-aaway, lagi na lang may dahilan, laging nagsisinungaling sa inyo. Hindi nyo kailangan pagtiisan dahil tumatakbo yung araw ng relasyon ninyo at matagal na. At higit sa lahat, hindi to sa tagal ng relasyon. Ang pagsasama ng matagal with quality dapat yon. Yung quality Yes. na honest, na yung kumbaga lahat Loyal, ng respeto. Oo. Hindi respeto, ayan. respeto sa isa't isa. Hindi to yung basehan kasi na kasi 3 months na kami, kasi 1 week na kami, kalokohan yon. Kung ngayon pa lang nagsisimula, sumasakit na yung ulo mo, Diyos ko, hintay mo pa ang isang taon. Nakakaloka. Thank you so much, Mama Sam, sa inyong Gustuhin nyo yung quality, yung with quality relationship. Ayan. Dapat kasi kailangan yung kung sa mga kaedad natin, kailangan talaga yung quality relationship na hindi na po tayo naglalaro sa mga relasyon. Actually, si Nu, napakaswerte ko kay Nu kasi alam niya pag wala akong baon, wala akong pera, yung mga ganon. Alam niya yan, yung kaya niyang mag-sacrifice para sa akin. Yung tipong para kakainin niya na lang, ako yung iisipin niya. Katulad na lang kanina, hindi ko naman hinihingi bilan niya ako ng hamburger. Pero since paborito ko ang hamburger, magugulat ka na lang papasalubungan ka niya ng hamburger. Ayan, with matching McDonald's na Coke. Yun talaga. Yun na yung tinatawag na at least iniisip niya ako, di ba? Hindi yung inisip lang niya yung sarili niya. Nakakaloka, sana all ganon, di ba? Bigyan mo nga ako ng isang charot na. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magtiis do sa taong parang pili ninyo niloloko kayo. Hindi nyo kailangan magtiis dyan. Ang kailangan ninyo is yung taong mamahalin talaga kayo at yun yung hanapin ninyo. Ayun, diba? Thank you so much, Mama Sam, sa iyong magandang advices. Ano ba tawag doon? Nakaka-inspire lang yung mga nanggagaling sa mga experiences mo na i-share nyo sa amin ng bonggang